So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, just a quick update patungkol nga po dito kay former President Duterte. So, finally, si former President Duterte ay nakarating na din po, doon sa The Hague, the Netherlands. Ito po yung kakapasok pa lamang na balita. Yan. So, Duterte arrives at The Hague prison ahead of ICC trials. So, pagdating po ni former President Duterte, mga minamahal, doon sa airport ng Rotterdam, abay dinampot na po agad itong si former President Duterte ng mga convoy. So, ito nga po yung video, pakita natin sa inyo mga minamahal. Yan. Yan. Diba? Kita ninyo? Oh. At mapapansin nyo, mga minamahal, na may mga nagrarally. Diba? Oh, nakikita nyo, merong mga nagrarally. Ganun po ka-open yung European countries sa mga rallyista. So, kahit nasa kulungan na mismo, nasa loob, itong si former President Duterte, kahit nandyan na sa area na yan, pwedeng mag-rally. Diba? Not unlike dito sa Pilipinas na mayroon lamang po mga specific na grounds na pwede kayong magsagawa ng inyong rally. Sa European countries, mga minamahal, kahit mismo nandyan na sa kulungan sa loob, itong si former President Duterte, pwede pa din silang mag-rally. Kaya ganun po ka-open yung European countries sa mga rallyista. Nakikita nyo, habang pinapasok si Duterte sa loob ng imprisonment, diba, ng detention center ng International Criminal Court, makikita ninyo yan, yung mga nagrarally na yan sumisigaw. Diba? Sumisigaw ng bring him back, Eklabouche, blah blah blah. So by the way, ito, continue natin yung video, mga minamahal. Diba? Yan po yung mga kaganapan dyan, mga minamahal, Okay. So, nakita naman ninyo, na kahit nandyan na po sa kulungan, itong si former President Duterte, open pa din yung European countries. Especially na nga po mismo, nakikita naman ninyo na patunay na yung mga rallyista ay pwedeng mag-rally pa din kahit nandyan na po sa loob itong si former President Duterte. So, by the way, ang kasama po, mga minamahal, ni Digong dyan sa The Hague, hindi nga lang pinapasok sa loob ng kulungan itong si former Executive Secretary Medjaldea. Binigyan po siya ng 15 days visa. Siyempre, hindi naman po pwede na walang kasamang Pinoy din itong si former President Duterte. So, kasama din sa paglipad kahapon yung 2 nurse, mga minamahal, na mag-a-assist kay former President Duterte habang nandyan lumilipad sa biyahe. Kasi gawa nga po ng hindi natin alam, baka mamaya atakihin, diba? Pero inaatake ba yung Diablo? Tanong lamang. Diba? So, mayroong 2 nurse at mga security. At itong kilala niya mismo na si Executive Secretary, former Executive Secretary Medjaldea. So, kasama na din pong lumipad dyan. I think baka mamaya, antay na lang natin, mamayang gabi, itong si VP Sara Duterte ay nandyan na din yan sa The Hague, the Netherlands, para magsilbing, I think, abogado na din mismo ng kanyang ama. Siyempre, hindi pwede na puro lang abogado ng mga Pilipino. So, kailangan din kumuha ni VP ng abogadong kayang ipagtanggol, 'di ba? Itong si former President Duterte sa mga abogadong ibang lahi. Pero para sa akin, mga minamahal,
Dapat si Hanilet, sana yung kasama dyan kasi siya yung asawa, 'di ba? Pero bakit si Medjaldea yung sumama? Paano kasi ayaw makipag-cooperate ni Hanilet dito nga po sa kustudiya kahapon, nung na-arresto itong si former President Duterte, ayaw makipag-cooperate. Kaya ano yung nangyari? At the end, itong si Medjaldea na lamang po yung kanyang kasama. At by the way din mga minamahal, dapat nga kung ako yung tatanungin, hindi dapat binibigyan ng VIP treatment yung mga taong mayroong malaking danyos na nilabag, especially na nga po sa sangkatauhan. Hindi lang kasi yan normal na kaso Yung kaso dyan mga minamahal, war crimes, crimes against humanity, genocide. So, malakihang pagpatay. So para sa akin dapat hindi yan binibigyan ng VIP treatment. Alam nyo ba yung kulungan diyan sa European, kung dito sa Pilipinas, talagang parang ala 5-star hotel na siya. 'Di ba? Pero yung kulungan doon sa European, syempre doon standard lang 'yon. Pero kung yung kulungan dito ikukumpara doon, parang 5-star hotel siya, mga minamahal. Ganun po kaganda yung kulungan ng ICC. Kumpleto, may sariling playground, may sariling CR, kwarto, TV, computer, halos kumpleto lahat. Actually, meron akong ipapakita sa inyo kasi pinasilip na nga yung magiging kulungan ni former President Duterte. Ito, pakita natin sa inyo mga minamahal. Ang ganda ng kulungan nila. Unlike dito sa Pilipinas, makikita ninyo, 'di ba, yung bilibid. Apaka-init, siksikan. Ito. Panood natin sa inyo. This is the International Criminal Court's detention facility in The Hague, the Netherlands, where former President Rodrigo Duterte could be staying. No sharing among prisoners of each space, which has its own Medyo mabilis wait lang. Naka-speed pala to. comfort room, television, and intercom. There's a gym where inmates could play sports and engage in recreational activities. There's a library, even a computer, only it does not have internet connection. The desktop's sole purpose is to store information and documents where the detainee can pore over details of his case. The facility has its own medical room as well, and visitors are welcome. Per ICC rules, prisoners are served meals 3 times a day, but there is a common kitchen in case they want to cook on their own. But Duterte won't be heading straight to this facility located in the outskirts of The Hague. According to Malacanang, the former chief executive has to go to a local court first upon arriving in Rotterdam. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya, sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa The Hague, sa ICC. Once Duterte is in ICC custody, pre-trial will commence over the charge of crimes against humanity of murder connected to his infamous war on drugs. And while ICC proceedings are pending, the former president has the right to apply for temporary freedom. At the moment, there is no information yet on how long the pre-trial will take. But as soon as that's over, the trial of Duterte will immediately begin at The Hague if it ever reaches that stage. Proceedings are usually made. Okay, alright. So, ang point lang natin dyan is ipakita yung detention facilities ni former President Duterte sa loob ng The Hague. Which is makikita naman ninyo na standard lang siyang kulungan doon sa The Hague, sa European countries. Pero dito sa Pilipinas, ala 5-star hotel. Biruin mo, may sarili kang playground, may computers, may own kitchen, CR, hindi ka nakikipag-share sa ibang mga nakakulong din dyan. Diba? Hindi mo na kailangan makipag-share kasi meron kang sarili. Kaya nga para sa akin, bakit kailangan binibigyan pa ng VIP treatment ang isang taong malaki yung kasalanan sa sangkatauhan? Diba? Hindi lang kasi yung normal na patayan hindi lang kasi yan murder, homicide. Ito ay patungkol sa crimes against humanity. War crimes, genocide. Diba? Kunyari, isang batalyon, eneklabush, boom. Diba?
Yung dito naman kay Duterte, malaki ang operasyon din niya ng pagpatay. Yung war on drugs niya. Kasi imagine nyo mga minamahal, even na kahit hindi naman kasama, nadadamay. Diba? Ang dami mga inosenteng buhay ang mga nawala dahil sa kapabayaan, diba? Dahil sa maling implementation ng war on drugs ni former President Duterte. Meron pa nga estudyante, may test pa ako tomorrow, 'di ba? Si Kian, ano yung nangyari? Nang dahil sa mga pulis na gustong magkaroon ng posisyon, kailangan pa nilang pumatay ng mga tao. Meron din naman mga napagbintangan, kagaya ni Leila de Lima, 'di ba? So para sa akin mga minamahal, hindi dapat binibigyan ng special treatment. May sarili pa nga clinic, yung ICC detention facilities na yan, mga minamahal, na kung saan, siguro time to time ata, or hours by hours, chine-check yung kalusugan ng mga nakadetain dyan, which is para sa akin, nakakulong ba yan? Or binibigyan lang talaga na inilayo lang sa pamilya, parang OFW lang yung atake, pero tingnan ninyo, ang ganda ng buhay. 'Di ba? So kung ako yung nasa part na to, nasa kalagayan ni former President Duterte, actually be thankful na lang din. 'Di ba? At saka sa mga supporters na hanggang ngayon parang ulaga pa din, tingnan nyo naman yung kulungan ng amo ninyo. 'Di ba? Mas maganda pa sa mga bahay ninyo. 'Di ba? Nakakaloka mga minamahal. Alright. So, yun po. Mamaya, magbibigay din tayo ng update sa mga eksenang Hanash. It's me again, Alicia Nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal. Always tap the notification bell, ha, for more updates. Yun lamang po. Maraming salamat.